Ang pelikula ay nagsimula sa isang napakaganda at makabagong lungsod, ngunit unti-unting nasira ang mga gusali at sumunod ang isang alaala ng aksidente sa sasakyan kasama ang isang babae. Isang arkitekto na nagngangalang Victor ang nagising sa isang kwarto na puno ng gamit pang arkitekto. Habang iniinspeksyon niya ang silid, nakita niya ang isang litrato niya kasama ang isang babae, pero hindi malinaw ang mukha nito. Habang tinitignan niya ang paligid, napansin niyang unti-unting nasisira na parang nabubulok ang paligid. Lumabas siya ng gusali at nakita niyang pati ang labas ay magulo, mga gusaling baligtad at buhol-buhol. Nakakita siya ng mga taong parang nabubulok, ngunit hindi siya pinapansin. Napunta siya sa isang gusali kung saan biglang naayos ang sarili nito. Sa isa pang gusali, napansin niya ang isang nakakatakot na halimaw na kulay itim. Nakita siya nito at tumakbo papunta sa kanya, pero bago siya atakihin, biglang may pumasabog sa halimaw at dumating ang tatlong estranghero na sina Fly, Pilot at Phantom at sinagip siya. Tumakbo sila mula sa halimaw at napunta sila sa isang tulay. Wala silang matakbuhan kaya tumalon sila sa tubig at hinatak sila pataas papunta sa isang baligtad na gusali. Habang papalapit ang halimaw, sinubukang barilin ito ni Phantom pero nasugatan siya sa kamay. Nang wala ng ibang paraan, nagbuwis ng buhay si Pilot at pinasabog ang halimaw gamit ang bomba. Nagpatuloy ang tatlo sa paglalakbay. Tinanong ni Victor si Fly kung ano ang nangyari sa kanya o kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Fly na wala siyang alam kung ano ang nangyari sa kanya at ang mundong ito ay gawa sa pinaghalong alaala ng mga taong nasa koma. Habang naglalakad sila, patuloy ang arkitekto sa pagtatanong at pinagaling ni Fly ang sugat ni Victor. Kalaunan, nakarating sila sa isang lumang bus kung saan ang bus na ito ay konektado kung saan sila naninirahan. Nang pumasok sila, biglang nagbago ang paligid kung saan may isang komunidad. Sinalubong sila nila Tank, Spirit at Astronomer kung saan hinahanap nila si Pilot. Sinagot sila ni Phantom na kinailangan ni Pilot magsakripisyo para makaligtas sila. Dumating si Yan, ang pinuno ng komunidad, sinabing mas mahalaga ang pagliligtas kay Victor. Ipinaliwanag ni Fly kay Victor na si Yen ang unang nakarating sa lugar at tinuruan sila kung paano mabuhay sa mundo nila. Si Yan din ang nag-utos sa kanila na iligtas si Victor dahil naniniwala ito sa kakayahan niya. Dinala siya sa kanyang magiging kwarto, ngunit sa pagpunta nila, napansin ni Victor sa isang kwarto ang tanawin na nasa loob. Sinagot siya ni Fly na kung sino man ang may-ari ng kwarto na iyon, kusa itong lumilitaw kapag sila ay nananaginip at ito ay mga alaala nila sa kanilang totoong nakaraan. Kinagabihan, nagkaroon ng panaginip si Victor tungkol sa kanyang nakaraan, isang lungsod at isang aksidente sa sasakyan. Habang nananaginip, nagkakaroon ng kakaibang pangyayari sa pader ng kwarto niya. Nang magising, nakita niya ang isang nakabaliktad na kotse kung saan naroon siya at ang babae na di pa malinaw ang mukha. Pumasok si Phantom. Sinabi niyang layuan niya si Fly dahil may gusto siya dito. Pinalabas siya para ituro ang mundo ng koma. May mga iba na nagtataglay ng kakayahan katulad ni Spirit. Kaya niyang malaman kung may papalapit na itim na halimaw na tinatawag nilang Reaper. Si Astronomer naman ay magaling sa pagguhit ng mapa. Sinubukan nilang palabasin kung ano ang kakayahan ni Victor, pero sa huli, bigo silang makita ito. Kinagabihan, nagkaroon ulit si Victor ng mas detalyadong panaginip ng kanyang buhay, pero nagising siya sa ingay ng mga nagtatrabaho sa komunidad. Sa araw na yon, sinama siya sa isang misyon para kunin ang isang tangkeng pampasabog. Sa paglalakbay, ipinaliwanag nila kay Victor na ang mga Reaper ay mga pasyente. Ang kanilang utak ay patay na, pero nakakabit pa rin ang life support sa kanilang katawan at kaya nitong gawin Reaper ang sinumang tao na naroon. Kaya kailangan nilang iwasan ito dahil pag namatay sila, mamamatay din ang kanilang katawan. Nang marating nila ang lugar, kinailangan nilang lagpasan ang mga gwardyang nagbabantay pero pinilit ni Phantom na makipagbarilan kaya nauwi ito sa labanan. Kalaunan, na-secure nila ang lugar at sinimulan nilang kunin ang tangkeng pampasabog. Maya-maya pa, naramdaman ni Spirit na may papalapit na Reaper at agad na nag-utos si Phantom na umalis at naiwan ang tatlo kasama si Victor. Pinahinto sila ni Victor para hawakan ang kadina at pinilit niyang gumawa ng hagdan.
Habang nangyayari iyon, sinubukan siyang barilin ni Phantom, ngunit pinigilan siya ni Spirit at tumama ang bala sa kadena, dahilan para mabitawan nila ito. Sa kabutihang palad na gawa ni Victor na matapos ang hagdan bago mahulog ang tangke. Pagbalik nila, ipinagdiwang nila ang matagumpay na misyon at sa pagtuklas ng kakayahan ni Victor. Ibinunyag niyan na matagal na silang naghahanap ng ligtas na lugar. Gusto niyang ipagawa kay Victor ang isang ligtas na isla na hindi mapapasok ng mga Reaper. Bagamat nag-aalinlangan, pumayag si Victor at itinalaga niyan si Astronomer bilang bagong leader. Nagalit si Phantom nang marinig ito pero pinagalitan siya niyan dahil sa pagpilit niyang lumaban sa misyon na nakaakit sa mga Reaper. Maya-maya pa, nagsanay si Victor ng mag-isa ng kanyang kakayahan dahil nag-aalangan pa siya sa kanyang abilidad. Dumating si Fly at pinalakas ang loob niya at nagawa niyang maperpekto ito. Tiningnan ni Fly ang kanyang alaala mula sa kanyang kwarto at lalo silang napalapit sa isa't isa. Samantala, pinapakinggan sila ni Phantom sa labas na puno ng galit habang iniinda ang kanyang sugat sa kamay. Kinabukasan, habang naghahanda sila para sa paglalakbay patungo sa lugar ng pagtatayo ng lungsod, palihim na ninakaw ni Phantom ang isang aparato na nakakaakit ng mga Reaper. Umalis ang grupo sa pangunguna ni Astronomer at Yan. Habang naglalakad, naramdaman ni Spirit ang presensya ng mga Reaper na ikinagulat ng lahat. Iminungkahi ni Phantom na maghanap ng bagong ruta at inatasan silang dalawa ni Victor. Habang nagsusuri ng paligid, inatake si Victor ng isang Reaper, pero ipinadala niyan si Tank para iligtas siya. Nang makabalik, inatake ni Phantom si Victor upang iimplanta sa kanya ang aparatong kinuha niya. Pero hindi naniwala ang lahat at unti-unting nagbago ang kamay ni Phantom na parang Reaper. Dahil sa matinding panganib, binaril siya ni Yan at tumakbo. Nagkagulo ang lahat nang dumating ang napakaraming Reaper na nauwi sa isang madugong labanan. Agad silang tumakas habang si Yan ay agad na nakauwi. Biglang lumitaw ang isang nakakasilaw na asul na liwanag at nahilo si Victor. Biglang nagising si Victor sa hospital sa totoong mundo at unti-unti niyang naalala ang kanyang nakaraan. Sa kanyang alaala, nabunyag na si Fly ay dati niyang kasintahan. Inihatid siya nito sa isang interview para ipresenta ang disenyo ng kanyang proyekto sa isang kliyente. Nang makarating, mag-isang pinapasok si Victor at naiwan sa labas si Fly. Sa kanyang interview, nabunyag dito na ang kliyente ay si Yan. Matapos makita ang kanyang mga disenyo, dinala siya sa isang kwarto na puno ng mga pasyente. Napagtanto ni Victor na si Yan ay isang leader ng isang kulto na naglalagay ng mga tao sa mundo ng koma upang pag-aralan ang utak nila. Hinawakan siya ng mga tauhan ni Yan, ngunit natakasan niya ang mga ito. Nakalabas siya at agad na sumakay sa kotse ni Fly. Sa kanilang pagtakas, nabunggo sila ng isang truck dahilan ng kanilang pagkaaksidente. Nang magising siya sa totoong mundo, nakita niya si Fly malapit sa kanya. Mas nagulat siya nang magsalita si Yan sa likuran niya. Ibinunyag ni Yan ang kanyang madilim na plano, ang lumikha ng sarili niyang bersyon ng langit sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanyang tagasunod sa mundo ng koma. Sa isang nakakatakot na pagbabanta, pinilit siya ni Yan na itayo ang kanyang pangarap na lungsod o hayaan na mamatay ang kanyang kasintahan. Wala nang ibang pagpipilian si Victor, kaya napilitan siyang pumayag at makipagkasundo kay Yan na palayain ang lahat pag naitayo niya na ang lungsod. Pumayag si Yan at nagsimula silang bumalik sa koma. Bago pumasok, sinabi sa kanya kung paano makaalis sa mundo ng koma at ipapakita niya ito pag natapos na siya sa misyon. Samantala, sa mundo ng koma, patuloy na nakikipaglaban sina Tank, Fly, Astronomer at Spirit sa mga Reaper. Dumating si Victor gamit ang daan na ginawa niya at agad silang nagtungo sa lugar ng pagtatayuan ng lungsod. Nang makarating sa lugar, dumating rin doon si Yan at sinimulan ni Victor ang paggawa ng napakaganda at malalangit na lungsod. Matapos nito, hiniling ni Victor na pakawalan na sila, ngunit natakot si Yan na baka ipagkalat nila ito. Kaya bago siya pumasok sa mundo ng koma, inutusan niya ang kanyang tauhan na tanggalan sila ng oxygen sa oras na itinakda at nagsimulang maglaho si Tank at Spirit. Tinanong ni Victor si Astronomer kung paano nakakalabas-pasok si Yan at sinabi ang patungkol sa kanilang panaginip na nasa kanilang kwarto. Bumalik sila at sinimulan nilang hanapin ang lugar. Sa kanilang paghahanap, nahirapan sila dahil halo-halo ang alaala at wala roon ang kwarto kung nasaan sila. Sinabi ni Astronomer na mag-isip siya kung ano ang naaalala niya sa kwarto na iyon. Biglang naalala ni Victor ang isang larawan na nasa kwarto kung saan nadaanan nila ito kanina. Nahanap nila ang lugar ngunit biglang naglaho si Astronomer.
Nandoon din si Yan at naghihintay sa kanila. Sinubukan nilang tumakas pero nahuli si Victor ni Yan, pero maya-maya pa, nasaksak si Yan sa likuran ng isang Reaper at bigla siyang naglaho na kulay itim. Nang lumapit ito sa kanila, lumabas na ang Reaper na iyon ay si Phantom. Tiningnan lang sila nito at hinayaan silang makaalis. Nang magising sila, nagulat ang tauhan ni Yan kung bakit sila ang nagising, hindi si Yan. Tumayo sila at hinayaan silang makaalis ng mga ito. Matapos ang ilang araw, ipinagpatuloy ni Victor ang paggawa ng mga proyekto at nagkabalikan sila ni Fly. Samantala, napanood nila sa balita na nagpatuloy pa rin ang organisasyon ni Yan sa pangangalap ng mga tao dahil walang sapat na ebidensya para ipasara ito. Umalis si Fly para magbihis, sinabi niya kay Victor kung ano ang natanggap nilang sobre kanina. Tinignan ito ni Victor at nakita niya ang katulad na papel na natanggap niya kay Yan at hindi niya ito pinaalam kay Fly. Salamat sa panunood. Mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka palagi sa mga susunod kong video.